Magandang araw. Ngayon, ating tatalakayin ang isang panimulang pag-aaral sa kwentong pambata sa Pilipinas. Ang panimulang pag-aaral sa kwentong pambata, ito ay pagsuri o pag-aaral tungkol sa katangian, nilalaman at kasaysayan. Noong unang panahon sa ating mundo, lahat ng nilalang na may buhay, kasama na rito ang tao, ay kinakailangang makipag-ugnayan o makipagtalastasan sa bawat isa. Ang bawat tao ay lumikha ng mga salita at ito'y siyang ginagamit upang parating sa kapwa nila sa pamamagitan ng mga kwento, tula, at awitin upang iparinig, magkatuwaan at matuto. Ang taong nag-iisip at nais maging bahagi ng pag-unlad ng panitikan ngayon at sa darating na mga panahon, kinakailangang siya'y may malawak na pag-unawa sa buong kasaysayan ng ating panitikan. Ibig sabihin na sa simula pa lamang ng kasaysayan, ang tao ay gumagamit na ng wika at panitikan gaya ng kwento, tula, awit at iba pa. Ang sino mang nais umunlad sa larangan ng panitikan ay kinakailangang may malalim na kaalaman sa kasaysayan nito. Kwentong pambata sa Pilipinas. Sa bawat bansa, ang kauna-unahang mga panitikan ay karaniwang ginagamit sa paghihele sa mga bata, kasama na rito ang mga awit, tula at maging ang maikling kwento na pampatulog. Ito ay isasagawa ng mga magulang o isang tao na nakakatanda sa mga bata. Ang mga kwento ay tungkol sa mga halimaw, paano nagsimula ang bagay, at iba't ibang mga pangyayari kung paano nilikha ang mundo, mga masasamang espiritu, at iba pa na nakakalibang sa isang batang nakikinig. Sa bawat bansa, ang unang anyo ng panitikan ay para sa mga bata. Mga paghihele, tula at kwento na ginagamit ng matatanda para patulogin at libangin ang mga bata. Ang kauna-unahang aklat ng kwentong pambata ay ang mga akda ni Hans Andersen ng mga kwentong bayan na isinasalin ni Jose Rizal sa Tagalog. Tulad ng kwentong Punong Pino, Ang Pangit na Sisiw ng Pato or sa Ingles ay tinatawag itong The Ugly Duckling, Ang Sugo at iba pa. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Amerika ay tumupad sa pangako sa ilalim ng Commonwealth na ang Pilipinas ay bibigyan ng kalayaan. Sa panahong ito, kilala na ang pambatang panitikan sa Pilipinas bilang pangailangan para sa paghubog sa isang batang Pilipino. Ang mga umusbong na mga samahan para tumulong sa mga panitikang pambata ay ang mga pamana INC at ang Children's Literature Association of the Philippines or CLAP at iba pang naglilimbag tulad ng Filipino Library, Bookmark at Young Reader Series. Matapos ang World War II, itinuturing ng mahalaga ang panitikang pambansa sa paghubog ng kabataang Pilipino. Itinatag ang mga samahan at publikasyong gaya ng Pamana INC, CLAP at Young Reader Series upang suportahan ito. Pagkaraan ng 3 taon, ang Aklat Adarna ng Nutrition Center at dinaglaon naging Children's Communication Center or CCC, the Bulilit Series of NCP at Philippine Educational Theater Association or PETA, at dinaglaong nagkaroon ng mga palabas at video, TV at dumadami ang mga aklat mula sa Bookmark, Phonex, Alemars at Tahanan Books. Sa taong 1936, sa tulong ni Ginang Imelda R. Marcos at Virgilio Almario bilang tagapamahala at sa pakipag-ugnayan kay Dr. Lucrecia Casilang bilang Pangulo, ang Philippine Board of Books for Young People ay itinatag. Marami silang naisagawang program na ikaunlad sa mga kwentong pambata.
Isang mahalagang pangyayari sa larangan ng panitikang pambata ay ang Palangka Memorial Awards. Ito ay nagbukas ng pinto para maisama ang mga pambatang kwento na binibigyan ng parangal mula una hanggang pangatlong gantimpala simula noong taong 1989. Noong 1989, sinimulan ng Palangka Award ang pagbibigay ng parangal sa kwentong pambata na nagtaas sa kalidad at pagkilala sa genre. Nagbigay ng halimbawa ng sinaunang panitikang pambata sa anyo ng oral na likas sa sariling wika at kultura ng rehiyon. Ang pagkipaglaban na ito laban sa Chico River Dam Development Project ay naipaglaban ng mga batang kalinga at bunto na taga Cordillera sa loob ng 40 taon. Ang aklat na ito ay ipinalimbag ng makakalinga, isinulat ni Judy Carrido at Rene Villanueva noong 1995 at isinalaysay ng mga kababaihan ng DEPA, Kalinga, Apayao at iginuhit ni Bernie Solina. Ito ay ang kwento tungkol sa katapangan ng kababaihan at mga bata at kabataan na lumalaban para sa kanilang lupain at kababayan. At mahabang ilog. Ito ang ilog na dumadaloy sa aming mga palayan at nagbibigay inumin sa mga hayop. Ito ang ilog na naglilinis ng dumi ng aming mga damit at nagpupuno ng aming mga banga ng aming inumin. Ito ang ilog na nag-aruga sa aming mga ninuno at sa kanilang mga palayan. Ang aming mga tahanan ay nakatayo sa tabi ng ilog na ito, kung saan kami lumalangoy at naglalaro. Tulad namin, dito rin naglaro at lumangoy ang aming mga ninuno. Ngunit hindi nagtagal ay may mga taong gustong pigilin ang pagdaloy ng aming dakilang ilog. Sila ang mga nagpaplano magtayo ng dam. Sila ay mga puting dayuhan mula sa malalayong bansa at mga kaimanggi na nagmula mismo sa ating bayan. Let us build the dam in the Chico River. It will make our factories run. Wika ng mga dayuhan. Nagbibigay elektrisidad at ilaw ito sa mga syudad. Mas maraming bibili sa ating mga tindahan. Wika naman ng mga mayayamang kayumanggi. Pinag-isipang maigi at matagal na mga magtatayo ng dam ang plano nila. At sila'y nagalak. Para makapagpatayo ng isang dam, ay kailangan harangin at pigilin ang tubig na dumadaloy sa ilog at pataasin ito ng napakataas hanggang sa lunurin ito ang bayan naming Kalinga. Magiging singtaas ito ng isang bundok at kasing lapad ng dalawang bayan. Umupa ang mga nagpaplano ng dam ng Dayuhang Puti at Kaimanggi upang magtayo ng dam. Sinukat nila ang dam, pinag-aralan ng mga bundok, sinuri ang lupa. Tamang-tama ang lugar na ito para sa isang dam, wika nila. Isa itong gubat at walang nakatira dito. Pinag-usapan ng aming mga apo at mga ama ang mga magtatayo ng dam. Ito'y aming ilog. Ito'y aming lupa. Ito'y aming tahanan. Ika ng aming mga apo. Matagal na panahon na tayong naninirahan dito. Ang ating mga ninuno ay
ay nanirahan dito magmula pa noong araw. Isipin niyo kung ilang factory at tindahan ang mapapatakbo nito. Isipin ninyo ang may bibigay nitong ilaw sa kanayunan, sagot ng mga tagapagpatayo ng dam. Hindi namin kailangan ng dam. Sagot naman ng mga amo. Kailangan namin ng aming tahanan at palayan na sisirain ng dam. Hindi sila pinansin ng mga tagapagpatayo ng dam. Lumisan sila na may ngiti sa kanilang mga labi. At nang bumalik ang mga dayuhan, nagtayo sila ng kampo malapit sa aming bayan. Sinubukan ng aming mga ama, tiyo at kapatid na pasukin ng kanilang kampo. Ngunit sila'y hinuli at ikinulong. Nagtawag ng pagpupulong ang mga nakatatanda. Kailangan nating sirain ang kanilang kampo, wika nila. Hindi pa man naitatayo ang dam, bighati at hinagpista ang dulot nito sa atin. Patuloy lang nila tayong ikukulong at huhulihin hanggang sa matapos ang dam. Kaya natin itong gawin. Bika ng aming mga ina, tiya at kapatid. Alam namin kung paano lumaban. Protektahan natin ang ating bayan. Isang gabi, isang mahaba, at nagsindi kami ng matataas na apoy upang panatiliin ang init ng aming katawan. At kumanta kami ng salitumay upang hindi kami panghinaan ng loob. Isang araw, nagbalik ang mga magtatayo ng dam. Dala nila ay mas malalaking makina, mas maraming armas, at mas maraming kagamitan. Uli silang nagtayo ng kanilang kampo at sila'y desidido na manatili. Tulad ng dakilang ilog, ang balita'y mabilis na dumaloy sa aming mga karatidbayan. Tulad namin, sila'y mawawalan din ng tahanan at palayan sa pagtatayo ng dam. Sa pagkakataon ito, mas marami ang dumating at nakisali. Maraming dumating galing sa ibang bayan. Nagulat ang mga sundalo sa aming pagdami at nawalan sila ng loob habang pinababagsak namin ang kanilang kampo. Sa pangalawang pagkakataon sila'y lumisan. Hinakot namin ang kanilang mga tolda, mga kumot at palayok. Dala ang mga ito sa aming likod at mga balikat, kami ay nagmarcha sa kanilang barracks. Ibinilik namin sa kanila ang mga gamit na iniwan nila sa aming lupa. Galit ang naramdaman ng mga sundalo. Muli nilang hinuli at ikinulong ang aming mga ama, mga kapatid at mga anak. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Wika ng aming mga ina, tiya at mga kapatid. Hindi tayo lilikas hanggat hindi nila pinakakawalan ang ating mga kalalakihan. Muli kami nagbantay, gumawit ng salituhan. Marami mula sa ibang bayan ang dumamay at nakisalo sa aming laban. Dala nila ang kanilang sariling salitumay, mga kwento, ideya. May ilan ding nagdala ng kanilang mga armas. Tapos ang maraming buwan, pinakawalan din ang aming kalalakihan. Umuwi kami sa aming mga bayan at nagbunyagi. Ngunit sa aming pagbalik sa aming bayan, natagpuan namin ang mas matibay at mas malaki nilang kampo. Muli, kami
nakipaglaban, ginamit namin ang aming mga kamay, ang aming mga paa, ang aming mga katawan. May mga gumamit ng patpat, may mga gumamit ng bato. Ngunit sadyang mas marami ang mga gumagawa ng dam. Mas marami at mas malakas ang kanilang mga armas. Sa kanyang pagpupumiglas, isang matandang babae ang sumigaw. Woohoo! Woohoo! At tinanggal ang kanyang damit. Isa-isang sumunod ang aming mga ina, tiya at mga kapatid habang mahigpit ang hawak sa kamay ng isa't isa. Kami ay mga ina, tiya at mga kapatid. Wika namin sa mga sundalo. Bakit nyo ito ginagawa? Hindi maitago ang hiya sa mga mukha ng mga sundalo at ng mga gagawa ng dam. Sila ay lumisan na may mga takip ang kanilang mga mukha. Sa loob ng 15 taon, kami ay lumaban upang mapanatili namin ang pagdaloy ng dakila naming Ilog Chico. At sa tuwing magbabalik ang mga dayuhan upang magtayo ng dam, itinataboy namin sila. Nasa amin pa rin ang aming lupa at bundok. At ang Ilog Chico, ang aming Ilog Chico ay patuloy na dumadaloy. Ang kwentong Ang Dumaloy ang Ilog Chico ay isang kwentong nagsasalaysay ng matapang na paglaban ng mga katutubo sa Cordillera laban sa pagtatayo ng Chico River Dam. Hindi lamang ito kwento ng paglaban ng mga kalalakihan, bagkus ay binibigyang din ito ng mahalagang papel ng mga kababaihan at mga kalalakihan sa pagtanggol ng kanilang lupain at karapatan. Inilalarawan ng may akda na ang Chico River bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang kultura at kabuhayan na kung saan paano ito manganganib sa proyekto. Ang pagdaloy ng ilog ay sumisimbolo ng katapangan at patuloy na paglaban at pagiging matatag sa harap ng pagsubok. Isang kwento ito ng pagkakaisa, karapatan at pagpupursige para sa karapatan at kapayapaan sa sarili nilang lupa at pangangalaga ng kanilang kalikasan. Kwentong Dumaloy ang Ilog Chico ay nagpapahiwatig na dapat maging matatag sa anumang pagsubok. Dapat nating alagaan ang ating kalikasan dahil kung wala ang kalikasan, wala rin tayo dito. Kung wala ang kalikasan, wala tayong makakain, wala tayong matutuluyan, at wala rin tayong mapupuntahan kung saan man tayo. Dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan dahil ang ating kalikasan ay siyang nagbibigay ng buhay sa atin na kung saan ang kwentong Ang Dumaloy ang Ilog Chico ay isang kwentong hindi lamang para sa mga kabataan kundi para din ito sa mga tao. Ito ay nagbibigay aral na dapat tayong lumaban kung tayo ay naapi at dapat natin pangalagaan ang ating kalikasan. Dahil para din sa atin ito at para sa susunod na henerasyon. Si Emang Encantada at ang Tatlong Haragan. Ito si Emang Encantada. Siya ay may pambihirang galing. Maganda ang kanyang bakuran, maraming prutas at gulay, maraming ibon at hayop, malinis ang hangin at tubig.
Ito naman ang tatlong haragan. Si Pat Kalat ay hari ng basura. Kalat dito, tapon doon. Ito ang ugali niya. Si Paul Putol ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bunot doon. Ito ang libangan niya. Si Paz Waldas ay reyna ng aksaya. Aksaya ng tubig, waldas sa kuryente. Ito ang gawain niya. Mga salbahe, wala na kayong ginawang mabuti. Galit na galit ang mga tao sa tatlong haragan. At hinabol ng mga tao ang tatlong haragan. Nakarating ang tatlong haragan sa magandang bakuran ni Emang Encantada. Ang sarap sirain, sabi ni Paul. Sige, sirain natin, sabi ni Pat. Sirain natin ng todo, sabi ni Paz. Dumating si Emang Encantada. Binawalan niya ang tatlong haragan. Tumawa lang sila ng tumawa habang sinisira ang magandang bakuran. Nagalit si Emang Encantada. Dapat kayong bigyan ng aral, sabi ni Emang Encantada. May dumating na malakas na hangin. Umikot ang malakas na hangin sa tatlong haragan. Nahilo ang tatlong haragan. Napunta si Paul sa isang lugar na puro buhangin. Walang halaman sa paligid at mainit ang sikat ng araw. Ang lugar ay parang isang disyerto. Naghanap ng puno si Paul para sumilong. Walang puno sa paligid. Ganito pala pag walang halaman, sabi ni Paul. Nauhaw si Paul at naghanap ng tubig. Walang tubig sa paligid. Ganito pala pag walang puno at tubig, sabi ni Paul. Gusto ko ng puno, gusto ko ng tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paul. Napunta si Pat sa tambakan ng mga basura. Mabaho at madumi sa tambakan ng mga basura. Maraming langaw, ipis, at daga. Malalaki ang mga langaw, ipis at daga. Hinabol si Pat ng maraming langaw, ipis at daga. Takot na takot si Pat. Ganito pala pag masyadong marumi, sabi ni Pat. Ayokong kainin ng daga. Ayokong magkasakit. Iligtas niyo ako, sabi ni Pat. Napunta si Pat sa isang madilim na siyudad. Puro usok sa siyudad. Payat na payat ang mga tao. Naghanap ng ilaw si Paz. Walang kuryente. Naghanap ng gripo si Paz. Walang tubig. Mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako pag walang ilaw at tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paz. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Pat. Hindi na po ako maninira, sabi ni Paul. Hindi na po ako mag-aaksaya, sabi ni Paz. Maawa na po kayo, sabi ng tatlong haragan. Naawa si Emang Encantada sa tatlong haragan. Kailangan matuto kayong maglinis, kailangan matuto kayong magtanim, kailangan matuto kayong magtipid, sabi ni Emang Encantada sa tatlong haragan. Tumulong ang tatlong haragan kay Emang Encantada. Naglinis ng bakuran si Pat, nagtanim ng halaman si Paul, nag-igib ng tubig si Paz. Tuwang-tuwa si Emang Encantada sapagkat nagbago ang tatlong haragan. Mga moral na aral sa kwento. Una, pagpapapanatili ng kalinisan at paglilinis ng kapaligiran. Ipinapakita sa kwento na ang kalinisan sa paligid ay pangunahing susi sa maayos at magandang pamumuhay gaya ng malinis na bakuran ni Emang na puno ng buhay at sigla. Ang malupit na parusa kay Pat Kalat, ang hari ng basura, na napadpad sa mabahong tambakan ay nagsisilbing paalala na ang kalat ay nagdudulot ng sakit at takot sa tao at sa kalikasan. Pangalawa, si Paz Waldas bilang reyna ng aksaya ay nagtapo ng tubig at kuryente
ng walang habas. Kaya't napadpad siya sa madilim at tuyong syudad na walang supply. Isang malinaw na paalala na ang pag-aaksaya ng likas na yaman ay may pabigat na kahihinatnan. Pangatlo, pagharap sa mga bunga ng mga maling gawain. Dinanas ni Paul Putol ang matinding pag-uusok at kawalan ng halaman sa disyerto at nauhaw ng walang tubig. Ito ay simbolo ng resulta ng pagwasak sa kalikasan at kawalan ng malasakit sa kapaligiran. Pang-apat, pagtanggap ng tuwid na pananagutan at pagbabago. Matapos makaranas ng hirap, inako ng tatlong haragan ang kanilang mga kasalanan, gaya ng mga sinabi nila na, "Hindi na po ako magkakalat, hindi na po ako maninira, at hindi na po ako magwawaldas," na siyang nagturo ng kahalagahan ng pagsisisi at panibagong pananagutan. Panglima, lakip ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Sa huli, nagtitipon-tipon sina Pat, Paul at Paz upang tulungan si Emang sa paglilinis ng bakuran, pagtatatanim ng halaman at pag-igib ng tubig. Isang paalala na sa pagtutulungan at malasakit sa isa't isa ay mas mapapabuti natin ang ating komunidad at ang ating kalikasan. Ilang mga obserbasyon sa mga kwentong pambata. Ang mga manunulat ay may edad na. Mapapansin na hindi lang dito sa ating bansa, maging sa ibang bansa, ang manunulat ay may mga edad na o hindi na mga bata. Sa kanilang punto, ang mga kaisipan ay mula rin sa mga may edad na, sa ayaw man o gusto ng bata ay wala siyang magagawa. Ayon kay Pineda, maaaring bata ang gumagawa ng papel, ngunit ang istorya ay hindi pambata o pangkabataan. Nangangahulugan lamang na ang panitikang pambata ay akma sa hilig at panlasa ng mga bata o kabataan. May posibilidad ang matanda na mai-impose ang sarili niyang kaisipan sa mga bata. Ayon kay Alabado 1998, ang ibang binabasa at pinapanood ng mga kwento ng mga bata o kabataan ay hindi laan sa kanilang gulang. Marami sa kanila ang nakakabasa o nakakapanood sa multimedia at ang mga babasahin na hindi na nililikha para sa kanila. Sa ganitong mga kadahilanan, ang mga di inaasahan ay posibleng mangyari sa kanilang isipan na hindi pa kaya ng kanilang pangunawa. Maaari rin na kulang ng sapat na gabay mula sa mga magulang o sino mang nakakatanda sa kanilang tahanan. Ang mga manunulat at mga tagalimbag ng mga kwentong pambata ay nagsasabing kulang ang mamimili ng mga aklat ng kwentong pambata. Dahil sa kahirapan sa pananalapi ng mga magulang, ang pagbili ng mga aklat ay hindi nakakarating sa kamay ng mga bata. Ang pangunahing pangangailangan ang siyang inuunang bilhin bago ang mga babasahin. Ang teksto ay tumatalakay sa ilang mahalagang obserbasyon tungkol sa kwentong pambata. Isa sa mga pangunahing punto ay ang mga manunulat ng kwentong pambata ay kadalasang matatanda. Kaya may posibilidad na ang mga pananaw nila ay hindi tugma sa kaisipan at karanasan ng mga bata. Ayon kay Pineda, may mga kwentong ang bida ay bata, ngunit ang tema at nilalaman ay mas akma sa matatanda o kabataan. Hindi sa murang edad,
Idinagdag pa ni Alabado na maraming kabataan ang nakakabasa o nakakapanood ng mga material na hindi angkop sa kanilang edad at ang maaaring magkaroon ito ng negatibong epektibo sa kanilang pag-unawa. Isa pang isyong binabanggit ay ang kakulangan sa pagbili ng mga aklat para sa bata. Dahil sa kahirapan, inuuna ng mga magulang ang mga pangunahing pangangailangan kaysa pagbili ng aklat. Kaya hindi naaabot ng mga bata ang mga babasahing para sa kanila. Ito ay nagiging hadlang sa paglinang ng kanilang imahinasyon, pag-uugali at kaalaman. Konklusyon. Malaki ang tungkulin o papel ng kwentong pambata sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Ang mga pagbabago sa mga pag-uugali, pagpapahalaga, filosofiya at iba't ibang kaisipan ng mga tao ay nasa salamin sa mga panitikan, kasama na rito ang pambatang kwento. Ito na rin ay nagbabago depende sa kung anong panahon ito isinulat. Malaki rin ang bahagi ng kasaysayan sa pag-unlad ng mga pambatang kwento sa isang bansa. Ang wika ay mayroon ding bahagi sa bawat panitikan, sa bawat daloy ng kaisipan na nais ipahiwatig ng mga manunulat. May daladalang iba't ibang talinghaga. Sa mga tauhan ng mga akdang pambata, mamamalas ang bawat tungkulin na maaaring ating ginagampanan sa ating lipunan, masama man o mabuti. Ang suporta ng tahanan, paaralan at pamahalaan ay kailangan sa ikauunlad ng larangang ito para sa kinabukasan ng ating bansa at ng bawat bata at kabataan. Sa konklusyon, binibigyang diin na mahalaga ang papel ng kwentong pambata sa paghubog ng kabataan. Ang panitikang pambata ay refleksyon ng kasaysayan, wika at kultura ng isang lipunan. Sa pamamagitan ng mga tauhan sa mga kwento, na ipapakita ang mga gampani ng bawat tao sa lipunan, mabuti man o masama. Kaya't mahalaga ang suporta ng pamilya, paaralan at gobyerno upang mapaunlad ang larangang ito. Ayon kay Locson, all buildings are built of separate pieces of timber or stone. So, why should not we serve as one piece of timber or stone? Ang kasabihang hango kay Locson na all buildings are built of separate pieces of timber or stone, so why should not we serve as one piece of timber or stone, ay nagsasaad na bawat isa ay may papel na ginagampanan sa pagbuo ng isang mas matibay na lipunan, kaya't lahat ay dapat tumulong, maliit man ang kontribusyon.